في العصر الحديث ظهر اهتمام المبكر ببحث الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي إلى آخره. Pag-usbong, pag-usbong at pag-unlad ng agham ng economics na Islam. Panahon po, panahon moderno at mga maagang pagtutok. Ano meron diyan? Sa makabagong panahon, lumitaw ang maagang interes sa pagsaliksik ng mga batayan kung saan nakatayo ang economics ng Islamiko, ang mga prinsipyo at alituntunin na namamahala sa gawaing pang-ekonomiya. Karamihan sa mga naunang pag-aaral at pananaliksik ay nagkaroon ng katangiang fiqhi at pangmadhab. Lalo na ang mga unang isinulat, kabilang dito ang mga usaping kaugnay sa riba, interest, takaful, ano? Yung siguro at pagtutulungan. Yun ang nakakaalam ng takaful Islamia? Takaful, ehtikar, monopolyo o pag-iimbak ng yaman. Ang gawaing pampinsala, banking transaction at hatol ng Islam dito, mayroon din mga pag-aaral na tumatalakay sa pangkalahatang prinsipyo ng sistemang pang-ekonomiya ng Islam tulad ng pagmamay-ari, ownership, kalayaan, freedom, panlipunang pagkakaisa, social solidarity, sistemang pinansyal ng Estadong Islamiko. Ano po ang ambag ng mga individual? Narito ang ilang mga mahalagang akda. So, nandyan yung mga kitab nila. Masya Allah. Sana inshallah may ambag din tayo sa Islamic economics. Ready na kayo, Sister Fatima? Lahat kayo? Okay, ito po yung 1961. Wala pa ako. Wala pa ako dito. 1967 until 1972. Allahu Akbar. Ito po yung mga ambag ng individual. Una po, yung Kitabu Siyasatil Maliyya fil Islam lil Ustad Abdul Karim Al-Khatib, 1961. Pangalawa, wal Kitab al-Usus al-Iqtisadi bayna al-Islami wan Nuzum al-Mu'asira li Sheikh Abil A'la al-Maududi, 1967. وكتاب المبادئ الاقتصادية في الإسلام للدكتور عبد الرسول 1968. وكتاب النظام المالي الإسلامي للأستاذ محمد كمال جرف 1970. وكتاب المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد شوقي الفنجري 1972. وكتاب النظام الإسلامي الاقتصادي للدكتور محمد المبارك 1972 also. Wagairiha kathirun jiddan. Yung iba, marami pa dyan. Huwag na nating isulat kasi po marami talaga. So, kung gusto po ninyo magtakhasus sa iktisad, pwede po nyo basahin lahat ng nandyan at meron pang ibang mga libro maliban lang dyan. So, dito po, so yan po ang ambag ng mga scholar ng mga Muslim. Barakallahu fikum sa ngayon na panahon. Okay, ano po naman ang mga ambag ng pangkolektibo? Okay. Bukod sa mga individual po, lumitaw din ang mga sama-samang inisyatiba. Mga lingguhang pagpupulong ng mga fiqh simula pa noong unang linggo ng fiqh sa Paris po, 1951. Narinig na ninyo yan? Ito. الأصابع الفقه المتعددة ابتداء في أسبوع الفقه, no? Fiqh weeks sa English. Ito ay kailan to nangyari? ابتداء من أسبوع الفقه الأول الذي عقد في Paris in France سنة 1951 حيث نوقشت فيها موضوعات القريباء والتأمين التكافل. Alam na ninyo yung amin takaful istimai wal ihtikar aydan at saka riba. Okay. Dito po, yung pagpupulong nila
unang linggo ng Fiqh sa Paris 1951 kung saan natalakay ang riba, no? Yung at-ta'min Islami wa takaful al-ijtima'i, makukuha natin yan sa Islamic Economics inshallah sa another subject, ibang subject na yan. So, at saka monopolyo. Mga Islamic conference meron pa, wa mithl mu'tamaratul islamiyah allati akadaha majmal buhuthul islami bil Azhar, diyan sa baba, doon sa Cairo. Mga Islamic conference na itinaguyod ng Islamic Research Academy sa Al-Azhar na nagsimula noong 1964 at tinalakay ang mga paksa gaya ng yaman sa Islam, banking transaction, riba, pamumuhunan at iba pa. So ano naman ang mga unang pandaigdigan komprehensya sa Makkah? Doon sa Makkah. Dito sa baba. Barakallahu fikum. Mga story na ito lahat. Story. Tapos papasok na tayo sa Nizamul Iqtisad, sistema ng Islamic economics o sistema ng economics. Wa fi Makkah po, sa Makkatul Mukarrama, no? Ukida fi Makkatil Mukarram, fi Makkatal Mukarrama. Bakit Makkata? Walay sa Makkati. Doon yan sa lugar Arabia. Fi Makkatal Mukarramati al-Mu'tamar al-Alami al-Awwal li-Iqtisad al-Islami. Unang pandaigdigang komperensya sa Makkah, conference sa Makkah 1976, isang malaking hakbang ang naganap noon, no? 1976 nang ganapin sa Makkah al-Mukarrama ang unang pandaigdigang komperensya sa economics na Islamic. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Faculty of Economics and Administration ng King Abdul Aziz Jeddah, dinaluhan ito ng maraming eskolar ng Sharia at ekonomiya. Ilan sa mga pangunahing paksa nito, ang una po ay mafhum wa manhajul iqtisadil Islami, konsepto at pamaraan ng economics ng Islamiko. Sulukul mustahlika wal munshaati fil iqtisadil Islami, gawin ng consumer at negosyo sa Islamikong ekonomiya. Daurul Dawlatul Islam Dawlatil Islamiyyati fil Iqtisadil Mu'asir, kaunlarang pang-ekonomiya sa loob ng balangkas ng Islam at tanmiyatal iqtisadiyata fit itaril Islami, no? Zakat at patakarang pinansyal, no? Az-zakatul wasiyasatil maliyah, no? Mawdu'atil bunuki wat ta'min, banking, no, wat ta'min at kooperasyon ng mga bansang Islamiko. Ang komperensya ito ang nagsilbing turning point upang kilalanin ang economics na Islamic, no, Islamic economics bilang isang independent na larangan ng kaalaman. Paano po umusbong ito? Pag-usbong ng mga institusyon. Pagkatapos ng komperensya, naitatag ang ilang mga institusyon na katulong sa higit na paglago ng pag-aaral. Barakallahu fik, Sister Daya. Okay, ubusin lang natin ito. Barakallahu fik. Islamic Economic Research. Pagkatapos ng komperensya, naitatag ang ilang mga institusyon na katulong sa higit na paglago ng pag-aaral. Yung Islamic Economic Research, nandyan sa baba, Markazul Abhathul Iqtisadil Islami fi Jamiatil Malik Abdul Aziz bi Jeddah, ussisa am 1977. Ito. Barakallahu fiik. Okay, ito lang kukunin natin yung history. Okay. Islamic Economic and Research Center, King Abdulaziz University, Jeddah, 1977. Islamic Economics Division, Ummul Qura University. Islamic Economics Department, Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Islamic Institute for Research and Training, Islamic Development Bank, Jeddah. At mahalagang banggitin na ang Islamic Development Bank, IDB, no? Alam niyo yung IDB, Sister Fatima? Ang mahalagang banggitin na ang Islamic Development Bank ay nagbibigay taon-taon ng gantimpala sa economics ng Islamiko at Islamic banking bilang pagkilala at pagtaguyod
sa natatanging pananaliksik. So mga fiqh council po kasama rin dito ang mga papel ng Islamic Fiqh Academy, no, under OIC, Islamic Fiqh Council under Muslim World League. Ang dalawang institusyon po, ito ay mahalaga sa pagtatalakay at pagbibigay ng mga solusyong Islamiko sa mga kontemporaryong usaping pang-ekonomiya upang mahanap ang angkop sa hukom asy-syar'i. Khulasatul kalam huna, sa modernong panahon po, lumitaw ang masinsinang pag-aaral tungkol sa mga batayan ng economics na Islamiko. Nagsimula ito sa mga individual na akda, lumago sa mga kolektibong konferensya at naging mas matibay na pamamagitan ng pangdaigdigan pagtitipon noong 1976 sa Makkah. Okay. Ang pagtatag ng mga institusyon at mga fiqh council ang nagbigay ng higit na katatagan at pagkakakilanlan sa economics na Islamiko bilang isang agham. Ang ila janibi dhalika yumkin isyarati ila majma' fiqh islami. Kung gusto po ninyo maging bihasa sa Islamic economics, basahin po ninyo ang kitab na Majma'il Fiqh Islami. Lahat po ng ulama sa buong mundo ay nandyan po. Ang mga research nila, nilagay nila diyan, no? Every 4 years yan, may conference sila about sa economic. Natalakay din dyan po yung cryptocurrency. Yan po ba ganito, na tinalakay din niya hanggang ngayon, hindi pa natapos-tapos ang masala, ang problema sa cryptocurrency. Yan po ba'y halal, yan po ba'y haram, yan po ba'y mubah, at ano pa ba? Okay, wal majma' fiqh islami aidan tabi rabit al-alam al-islami. Basahin po ninyo yan kung gusto ninyo po maging bihasa sa Islamic economics. Okay, barakallahu fikum. So, jawanibud dirasatil iktisadiyah, ito po yung insyaallah kukunin natin yung mga jawanib ng iktisad at dirasatil islamiyah sa next week po. Pero mukaddima natin dito muna. Barakallahu fikum. Bigay tayo ng mukaddima dito sa Islamic jawanibul dirasatil iktisadiyah. Bigay tayo ng mukaddima. Ano kaya ibig niya sabihin yan? Tafaddalu. Okay. Yan po yung agham ng economics na tumatalakay sa mga pinominang financial phenomena gaya ng asal at gawain ng tao bilang individual, samahan o estado. Kasama rin dito ang mga batas ng kalikasan, mga prinsipyo nag-uugnay sa pananalapi. Gayunpaman, hindi sapat na tingnan lamang ito sa isang anggulo. Ang pag-aaral sa ekonomiya ay may tatlong pangunahing aspeto: nidhamul iktisadi, nadhariyatul iktisadiyah, siyasatul iktisadiyah. Lahat niyan po, yung tatlo na yan, tatlong subject na yan. Una, nidhamul iktisadi, isang subject na yan. Nadhariyatul iktisadiyah, isang subject na yan. Siyasatul iktisadiyah, isang subject na po yan. So nakuha ko na po yan kasi major ko, lahat ng subject na yan. So dito po, yan po niyong sistema ng ekonomiya, teorya, nadhariya, teorya o theory ng ekonomiya, patakarang pang-ekonomiya. Insyaallah po, matatalakay natin yan next week. Wa barakallahu fikum.